Hindi pa nasi-set up. Ngayon pa. Nabasag. Biruin mo, sumakay ako ng Grab dahil revoke na yung lisensya ko. USEC to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Hi everyone. Mula sa suspension ay na-revoke ang lisensya ni Norman Inidoro. Dahil dito ay biglang nagmaktol si Norman Inidoro at halos maiyak na sa nangyari sa kanya. Sa video na ito ay panoorin natin ang nakakaawa pero nakakatawang pangyayari sa lisensya ni Norman Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video kung saan ay tinatanong ng netizen kung nagbabike lang daw si Norman Inidoro. Ay Pelem, kumusta? Nagbike ka na lang daw? Hindi. Nag-tricycle. At saka nag-grab. Oo. Mahirap pagka wala lisensya. Nagmamaktol naman si Norman Inidoro dahil natanggalan siya completely ng lisensya. Biruin mo, sumakay ako ng Grab dahil revoke na yung lisensya ko. Ni-revoke ng LTO, walang 24 hours. From suspension to revocation. Kawawa. Bibili na lang daw si Norman Inidoro ng bagong sasakyan at kukuha na lang daw siya ng bagong driver. Ang masasabi nyo? Magaling po kayo. You already did your worst to me. Okay, tama po. Hindi na ako magdadrive for life. Okay, baka gusto ng Diyos na hindi na ako magmaneho at kumuha na lang ako ng driver. Bumili ako ng bagong sasakyan. Okay, solve the problema ko. Pero kayo may problema sa akin. Kakasuhan naman daw ni Norman Inidoro ang LTO dahil nalipat sa ibang pangalan ang kanyang sasakyan. Aaraw-arawin ko pong i-expose ang kabulukan ng LTO dahil personal kong experience sa inyo. At kakasuhan din kita sa Ombudsman, Mr. Lacanilaw. Abuse of power pa. Bukod pa ron, kakasuhan ko ang buong LTO dahil dito sa pagkakalipat na sasakyan ko sa ibang pangalan. Sa kabila ng ito ay naka-nationwide alarm. Hindi daw titigilan ni Norman Inidoro ang iusik ng LTO kahit wala na ito sa serbisyo. Galingan mo, Mr. Lacanilaw. Mag-uubos din ako ng pera sa mga abogado. At sisiguraduhin ko, tapos ka na sa serbisyo, may kaso ka pa. Kakasuhan pa kita ng kakasuhan. Inabuso mo yung kapangyarihan, di kita titigilan. Sinabi naman ni Norman Inidoro na hindi daw siya kalaban ng ating presidente at naniniwala siyang alam daw iyon ng presidente. Ngayon, sa gobyernong Marcos, hindi nyo ako kalaban. Alam nyo yan. Ay baka naman to sila Kanilaw na kalbo, ay baka naman nakakasira na ho sa LTO yan. Masyadong inaabuso yung kanyang kapangyarihan. Akalain nyo wala pa akong formal letter na natatanggap na show cause order, abay sasagot pa lang dahil itinol out ko ang LTO, inirevoke ng bigla yung lisensya ko. Ang galing at tulit talagang umaksyon. Tinawag naman ni Norman Inidoro na putok sa buho ang USEC ng LTO. Hindi ko ba alam kung matatawa ba ako or maawa kay Norman Inidoro. Putok ka sa buho? Kalbo! Itong masarap kalaban, may tira. USEC to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan nyo makikita sa FLM. Hindi dun sa mga vlogger lang na nagpapapampam. Ito, tunay na kalaban to. Ito, kalbong putok sa buho na to. Yan ang gusto kong kalaban. May tira. Abusado. Playing God. Di ba? Abusado ka sa kapangyarihan mo, Lacanilaw. Totoo yan. Dahil kinall out kita. Hindi na dahil sa violation ko, kaya mo nirevoke yung lisensya ko eh. Nirevoke mo yung lisensya ko dahil sa ego mo. Dahil na-call out ka sa kabulukan mo. Sinabihan naman ni Norman Inidoro na kalbo ang USEC ng LTO at pumunta daw sa kanyang bahay. Plaka ng expedition ko. Hoy, kalbo! Pumunta ka rito sa bahay, 82 MR Luna, Bayanihan. Magdala ka pulis. Pag adyan sa labas yung sasakyan ko, di ko pinapasok sa garahe. Pag peke ang plaka niyan, wala na tayong pag-uusapan. Ako na mismo, pupunta na ako ng presinto at ako na magpapakulong. Ipapalo naman daw ni Norman Inidoro sa USEC ng LTO kapag tama ang kanyang plaka. Paano naman pagka hindi peke? Ipapalo ko sa ulo mong kalbo.
yung gusto kong kalaban. Yung mga minimum asset. Oo. Nang maitama naman natin ang mga maling nangyayari sa ating gobyerno. Nagumpisa naman daw dumami ang supporters ni Norman Inidoro dahil nagkaroon ng FLM Boys. Sabi ni Max to the Max, boss, pa-shout out sa mga tropa ko, si Moises Galo and Art Ingusan, mga FLM Boys. Ba, talaga naman, no? Ba, dumadami na tayo ngayon dito, mukhang nawawala na yung mga basher, Ang pagsisinungaling naman ni Norman Inidoro ay tinatawag lang daw niya itong white lies. Magandang araw, boss FLM. Oh, ikaw ang taong nakilala kong di nagsisinungaling. Ay, minsan na may nakakagawa ng mga white lies. Nalaglag naman po ang cellphone ni Casper habang ipinagyayabang ito ni Norman Inidoro. Ito yung cellphone ni Casper. Bilil ko sa kanya. Hindi pa marunong mag-setup yun eh. Okay. Ayan. Yan ang cellphone niya. Ayan. Hindi pa nasi-setup. Ngayon pa. Nabasag. Ay, hindi. Nakupi agad, Casper, Ito. Madulas, Nabasag, Natumama agad na hindi naman nabasag. Akin na nga yung lalagyan ni Casper. Set up ko na nga to. Turuan ko siya mag-setup. Dahil nabasag ang cellphone ni Casper, dahil kay Norman Inidoro ay pinagbuntunan niya ng galit ang LTO. Walang statement na LTO, ang LTO. Sige, ipakita niyo sa akin yung statement. Kung kailan nasala sa casino yan at kailan natalo sa casino. Di ba? Para malaman natin, ilabas nila pati yung sasakyan ko. Di ba? Pati yung bagong may-ari, ilabas na nila. Naka-radio alarm yan Paano mo sasabihin na isala sa casino? Mahihirapan ng LTO ngayon. They open a can of worm. Araw-arawin ko yan, lalo si Kalbong nakanilaw. Yan Abusado yung hindorotot na yan. Akalain mo, umastang daig pa ang Diyos. At yan po ang mga kaganapan kung saan ay tila galit na galit si Norman Inidoro sa USEC ng LTO. Wala na pong lisensya si Norman Inidoro at tila dahan-dahan ang dumarating ang karma sa kanya. Ganun pa man, ay hindi ko alam kung bakit tawang-tawa ako dito kay Norman Inidoro. Yung bang kontrabida siya sa anime na ayaw sumuko kahit palaging natatalo sa kada episode. Good luck sa'yo, Norman Inidoro, at huwag ka muna sanang sumuko dahil napapatawa mo ang malungkot na katulad ko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.